Hello mga mare, pag-uusapan natin for today ay law of detachment. Paano natin gagamitin ang law of detachment sa mga ex nyo or sa relationship na meron kayo right now. Kung napapansin mo na parang obsessed ka sa partner mo, sa isang tao, habol na habol ka. So, tong video na to ay para sa'yo. So, i-explain ko ngayon. Ang dami kasi nagtatanong sa TikTok nito at punong-puno yung comment section, even sa private messages ko sa Instagram, sa TikTok, overall. Paano daw gamitin ang law of detachment? Paano nga ba talaga siya nagwo-work, 'no? So, ang law of detachment kasi, we have to detach from the outcome of our manifestation for it to work. Yun talaga siya. Pero sa relationship, ma-apply din natin yun kasi kapag masyado tayong attached sa partners natin or sa ex natin or sa ka-situationship, kung sino man siya, mas lalo lang yan tatakbo sa'yo palayo. That is basically the law of attraction. You do not chase but you attract. And the law of detachment naman, if gusto mong umayon sa ang panahon, you have to detach from the outcome. So, sabi nga sa, I don't know if I'm not mistaken, sa Stoicism ba yun, na attachment is one of the root cause of all suffering. Kapag masyado ka mabilis ma-attach, no? So, anyway, ang eksena, parang feeling ko talagang pang Valentine's tong video na to. So, paano nga ba tayo magdi-detach? Ano yung gagawin nyo? If in case, ginost kayo, eksena nyo, unang-una, i-delete nyo lahat. Lahat ng pictures niya, number niya, i-block niyo siya sa lahat ng social media accounts, as in. Huwag ka namang hinayang sa memories. Alam ko madaming aalma dito, pero kailangan mo 'tong gawin. Huwag kang manghinayang kasi may mas better pang dadating sa life mo. Oh, 'pag natapos mo 'yang gawin, talagang pati sa social media, yung number niya, binlock mo. Lahat i-block mo. You have to work on your inner peace. I-acknowledge mo na nasasaktan ka. Pero do not stay for too long sa ganong state ng consciousness. Huwag mo masyadong babyhin yung heartbreak mo. So let's say, umiyak ka ng 30 days, ikaw bahala kung hanggang kailan mo gusto. Pero wag mo naman paabutin ng 1 year kang nagluluksa. Wag mo naman paabutin ng 1 year kang parang broken hearted na ang pangit ng frequency. So bahala ka pala, sorry, bahala ka kung hanggang kailan ka magmo-mourn dun sa pagkawala ng relationship. Nasa sa'yo na yon kung paano ka mag-move on. Pumarty ka diyan, mag-hiking ka, mag-gym, ikaw bahala. Basta kailangan mong maiiyak lahat ng sakit. Matanggal natin lahat ng pain sa loob mo. Umiyak ka, papayagan kita umiyak, go, push. Pero dadating ang time na mapapagod ka kakaiyak. Mapapagod ka kakatingin ng pictures niyo before, mapapagod ka sa sarili mong kagagahan. 'Pag dumating yung point na yon na napagod ka sa painful memories kasama nung ex mo o ka-situationship, kung sino man siya, dun na papasok ang self-love. You will focus on yourself. Yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, gagawin mo ngayon. Yung na-hold back sa'yo, pagta-travel, pagbe-business, yung mga passion mo, musician ka ba, painter ka ba, artist ka ba, ano ba yon? Matagal mo na ba gusto mag-hiking? Ngayon mag-hiking ka. Matagal mo na ba gustong, mag-perform sa isang banda, bla bla bla, ikaw bahala. Yung bucket list mo ilabas mo. Unti-unti mong gawin. And make sure you go outside from your comfort zone and you create memories with yourself alone. You create memories with yourself. Hindi ka aasa sa iba para sa pagmo-move on. Hindi pwede yon sa law of detachment. Kailangan ikaw mismo
ang source of happiness mo, hindi ibang tao. So, bawal kayong mag-entertain ng iba. The moment na ginagawa niyo 'to, gusto ko maging healed muna kayo bago kayo pumasok ulit sa isang relationship. Kasi mangyayari ipapasa mo yung trauma mo sa ex mo doon sa bago, hindi naman niya kasalanan yun, eh. So, labas na siya, labas na yung magiging future partner mo dun. So, ngayon ang goal natin is ayusin ka muna, ayusin ka muna. So, nakapag-self-love ka na, nagawa mo na yung betterment sa sarili mo, nag-invest ka na sa sarili mo, bla bla bla. Ngayon, dapat sa point na yun, na-block mo na lahat. Natanggal mo na lahat ng makakapagpaalala sa kanya, nalinis mo na yung kwarto mo, yung bahay niyo, isoli mo na yung mga dapat isoli na gamit, lahat. At dito ka ite-test ni universe. At bago pala ikaw i-test ni universe, kailangan hindi mo siya isipin. Kasi magkakaroon kayo ng relapse. Ang dami nagsasabi nito sa live stream. Lagi daw nila naiisip yung ex nila tuwing madaling araw. Hindi sila makatulog. Ikakasal na daw yung ex nila for 7 years. Tapos siya, wala pa rin siyang boyfriend ngayon. Wag na wag niyong i-entertain ang thoughts about your ex. Especially bago kayo matulog and pagkagising nyo. Never ever. You don't have to. Hindi na kailangan pang balikan yung mga alaala na yon. Huwag muna din kayo manood ng mga sad movies, sad videos, sad songs. Huwag kayo makikinig. Huwag ka din muna masyadong makimingle dun sa mga heartbroken mong friends sa ganong stage na nagse-self-love ka na. Kasi mahahawa ka sa kanila eh. Baka mag-relapse ka lalo pag narinig mo yung mga kwento nila sa ex din nila. So parang misery. Lahat kayo miserable sa table na yon. Kailangan natin ma-shift yung frequency mo pataas. Okay? Nakakahabol, Mare. Dami mo kailangan gawin, no? So, edi nagawa mo na yon. Kailangan 100% ang consistency mo dito. Hindi pwedeng matuyo ang collagen mo sa eksenang 'to. Kailangan pa-fresh ka ng pa-fresh. Yan yung magandang mareregalo mo sa sarili mo. Dito mo malalaman kung yung law of detachment nagwo-work if naggo-glow ka from inside to outside. Tinanggal mo na yung basura sa buhay mo, eh. Nag-detach ka na doon, hindi mo na siya iniisip. Kada sorry, kada magre-relapse ka, kada maiisip mo siya, kailangan meron kang secret shifters, meron kang listahan. Ano yung mga bagay na nakakapagpakalma sa'yo, mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, etc. Cup of coffee? Ano ba, manood ng funny videos? Ano ba yung mga bagay na nakakapagpasaya? Pag-online shopping, panonood sa YouTube, panonood sa TikTok, pag-gym, pag-hiking, ano ba, outdoor activities, ano, paglalaro sa pets mo, sa pusa mo, sa aso mo, ano, name it, ilista mo, ilista mo. Every time mati-trigger ka, magre-relapse ka, gagawin mo ang isa do'n sa listahan na yon, yung secret shifter natin. Ikaw ang tutulong sa'yo para maging okay ka ulit. Hindi mo 'to ipapasa sa iba. So, okay, nagawa mo na yon, lahat ng 'yan. Ite-test ka na, dito na, ite-test ka na ni universe. Magpaparamdam sa'yo ulit yung ex mo. Welcome back! Magpaparamdam siya. Totoo yun, nabalik ang ex. Ngayon, titignan ni universe kung papatulan mo ulit yung ex mo. Kung natuto ka na ba sa mistakes mo before. Nasa the way mo mag-respond ang magiging susunod na trajectory ng buhay mo. Hindi porket bumalik ang ex mo, ay babalikan mo na din siya at i-entertain mo. No.
Ulitin ko, hindi porket bumalik yung ex mo, i-entertain mo na siya. Kasi 'pag in-apply na nga natin yung law of detachment sa relationship niyo or sa love life niyo, talagang babalik yung mga past niyo. Kasi kino-call mo na yung energy mo pabalik sa'yo, eh. Kinukuha mo na ulit, mararamdaman nila yun through your frequency. Hindi ka na nila ma-sense at lalo silang babalik kapag masaya ka na ulit sa buhay mo. Pustahan tayo. Babalik sila kapag sobrang saya mo na. Ta-try ka nilang guluhin at i-distract ulit. So, ngayon, dun mo malalaman na nag-work talaga ang law of detachment sa life mo. Kasi it really works. Promise. At sa bandang huli, magsisisi ka. Magsisisi ka kasi pinatulan mo yun. Matatawa ka na lang sa mga kalokohan mo before. Ayun lang. I hope merong kayo natutunan sa video na 'to all about law of detachment and use this, 'no? Use this universal law for your own good. Hindi ka puwedeng ma-manipulate ng basta-basta lang. Huwag kayong 100% sa relationship niyo. Kailangan tumayo kayong mag-isa, meron kayong identity, masaya kayo ng kayo lang. Bonus na siya. Mayroon akong nabasang quote, nakalimutan ko na kung saan, but your partner should not complete you, but should complement you. Bonus na siya eh. Pero kahit ikaw mag-isa, masaya ka sa buhay mo and fulfilled ka. So, yun lang. Good night. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one. Bye.